Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karbi natin na finish ka na BBM. Nako, makukulong sa 2028, tinuro na. Mastermind, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. BP Sara, pasok ka. Bangag, pakinggan po ninyo. Madayaw, mayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. The Philippines joins the global community in observance of the International Day of Remembrance and Tribute to the victims of terrorism. Our nation knows the true cost of terror. We speak about terrorism from the ground of its actual impact. From the communities long affected by local insurgencies and violent extremisms, across our islands to the urban centers and rural villages in Mindanao that have borne the brunt of bombings, extortion, and senseless violence. Hindi lamang pansamantalang pinsala ang dulot ng terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. Correct. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan, kundi isang realidad. Hindi natin pwedeng iasa na lamang sa kanila ang muling pagtatayo ng kinabukasan mula sa mga naiwang guho ng kaguluhan. We cannot build a culture of remembrance on monuments and moments of silence alone. True remembrance demands concrete action, an active commitment to justice, policy enforcement, and comprehensive rehabilitation. A state that honors its victims must take absolute responsibility for securing its borders and rebuilding what was destroyed. We owe it to every displaced family and every disputed community. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating mga komunidad, pagtatanggol sa kapakanan ng ating mga kabataan, at pagbibigay ng sapat na suporta upang makabangon ang bawat biktima. Ito ang tanging paraan ng pag-alala na may tunay na kahulugan. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Right. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yun. Ibalik natin ang tapang. Yan po ang nangyari sa ating best ang... yan. Mauna siya ang ebidensya sa 18 Marines. Klaro kay sa video. Ug na ay mga meeting place, ana. Yan. Dagdag ng mga dagway ninyo, sigara ng mga mata ninyo niya, mo dipinsa mo kabangag. Paano mo masasabi ang hindi totoo, Sergeant Orly Gutesa? Di ba? Yung mga video na yan eh. May mga ebidensya. Hindi po ako naniniwala. Hindi po na to. Hindi po ako naniniwala. Kayo nang bahala. Transfer sa paper bag. Ang presidente ninyo, para bigyan tayo ng problema. Yung baha, binigyan ng problema. Yan ang regalo ni Bongbong. Yan ang lang. Sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, o sa whatever, for whatever, basta kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, hahanapan talaga yan. Yeah. I've said before, if the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral. Kasi kakatayin yan sa cross-examination ng defense team. Lalabas lahat ng Inihintay ko to si Ramil. niya. And then, ganun kami ka-confident na we're telegraphing already what we have by filing. Kasi akala nila mga kabayan, pag lumabas si Ramil Madriaga sa Senado, magiging ganun pa rin yung sitwasyon sa nung nilabas nila si Ramil Madriaga doon sa House of Representatives. Nako, nagkakamali po kayo mga kabayan, no? Kung doon sa House of Representatives hinayaan nyong makapagsinungaling itong si Ramil Madriaga, dito po sa Senado mga kabayan, hindi nyo na po yan magagawa. Kasi, no, mayroon na pong defense, no? Magdedepensa na po ang kampo ni BP Sara. Hindi na po papayagan ang mga kasinungalingan nitong si Madriaga. Yeah? This complaint affidavit, alam namin na hindi niya masasagot ng tama itong mga ebidensya namin laban sa kanya. Yan po ang inihintay ko mga reaction. Antayin natin yan lahat. Walang kakwenta-kwentang tao na naging presidente. Antayin mo lumubog. Pinasyalan niyo yung mga bata nagbigay ng stop toy.
Grabe. Iba talagang tama ng utak mga karyas yun. Para daw malibang yung mga nabahang mga bata, binigyan ni Stop Toys. Yeah. Tang tao na naging presidente sa Pilipinas. Ang putang ina, Nako, kahayup-hayupan. kahayop-hayupan. Sa pinaka-worst, ang kapal ng muka, Mhm. utang ng utang, hindi pa bumaba ng pwesto. Tapos gusto pang ipakulong. Si Marcos ngayon, negative 27. Ang ibig Tama naman, sabihin tama naman. niyan, wala na siyang kapangyarihan. Tama. Tinalikuran na siya ng tao. Wala na. Ang meron na lang siya, tsapa, titulo. Mhm. Pero wala na yung puso ng tao sa kanya. Correct. Kaya kung kaya't nakikita mo, dahas na ang ginagamit. Kasi Mhm. kapag ang isang leader ay totoong may kapangyarihan pa, totoong may tiwala pa ng taong bayan, hindi na kailangan takutin ng taong bayan para sumunod sa kanya. Correct. Nako, lumalala na. Umaaling. Kaya ito dilawan. Sa Malala na sila mga kabayan. mga di ba? Ang termino mo? Putang ina mo! Nako, Hayop ka! malulutong na murang napapakinggan natin ha. Mula sa ating mga Yung kababayan. No? kalokohan nito ni Gutesa, akala nila makakatulong sa Tama. kanilang kwento. Ewan ko sabi kasi may mga narinig ako, binibintang daw kay Romualdez yung pag-recant ng 4 na Marines at itong kay Gutesa. Mhm. Tingnan natin kung itong si Ombudsman Remulla ay ipo-pursue pa rin. Kasi parang, ako kasi sinasabi ng iba, hindi, yan, labanan yan ng Romualdez at Remulla. Hindi ako naniniwala Hindi ako naniniwala pa rin hanggang ngayon na ipakukulong talaga ito ni Marcos. Katarantaduhan na ipakukulong na ombudsman to si Remulla. Ang dami nang nakukulong. Correct. At saka imagine niyo after magsalita ni BBM Marcos, doon sa oo. SONA at sinabi niyang Malapit malungkot na. ako kasi yung dating speaker, di naman niya sinabi yung pangalan. Hiyang-hiya siya, ayaw niya sabihin yung pangalan. Dating speaker na ganito, ganyan. Di ba? Pakakasuhan na natin. After nun, biglang nag-recant yung mga Marines, si Gutesa, sunod-sunod naglabasan. Remember, etong kay Gutesa, matagal nang sinasabi ni Mike Defensor to nun. Naalala nyo sa interview pa nga sa Vox Populi, pinarinig sa kanya yung tawag ni Gutesa doon sa asawa. At sinasabi doon daw sa tawag na yon, parang sinasabi niya, napilitan lang at wala na siyang choice kasi ang ginigipit na yung pamilya. Correct. Matagal na yun. Pero bakit ngayon lang lumabas after SONA? Correct. Parang may kwento Ano kwento? Tumo, eventually sasabihin ng ombudsman or maybe Dasandigang Bayan. Sasabihin na ito ay mahina ang ebidensya para siya ay makulong. O baka naman, di makakasuhan. Tapos palalayain. Correct. Baka gamitin pa nila yung kay Revilla na dahilan. O tingnan nyo na, si Revilla kahit kalaban, kasi sa totoo lang kalaban naman nila yun Kasi kakalyado ni Revilla ang mga Duterte. So sasabihin niya, kahit kalaban yun, pinalaya ng korte dahil sa mahinang ebidensya. So ganito rin kay Revilla, ay kay Romualdez. Makasuhan man, pero mahina naman ang ebidensya kasi nag-recant na yung 4 na Marines at itong si Gutesa, so makakapag-bail na siya. Tapos ipagmamalaki sa susunod na SONA na nakasuhan na, napakulong na kaya lang, nag-bail. Yun lang, wala tayong magagawa. Kasi ang sagot na naman ni Auntie Claire dyan, kasi korte yan, hiwalay yan sa executive branch o sa Pangulo. Yung kwento nila, obvious na obvious no? Diba? Yung script nila, obvious na obvious. Galawan ng mga tanga yan Kung akala ninyo, naloloko nyo mga Pilipino, hindi. Kitang-kita ko yung galawan nyo. Ang tagal nyo nga gumalaw dyan kay Romualdez Mantakin mo, ang dami nyo nang pinakulong. Si Romualdez hanggang ngayon, ang saya-saya, kumukuyakoy pa rin. Tapos may mga pagbawi ng ganito. Anong katarantaduhan to? Scripted. Kaya mga kababayan, mag-share kayo dito. I-share nyo lang ito dahil kitang-kita natin ng script na ginagawa itong mga animal na to. I-share nyo to sa mga kababayan natin dahil alam nyo, sa totoo lang, maraming lumalapit sa akin na nagsasabing naliliwanagan daw sila. Sabi ko, salamat naman po.
kahit magulo akong kausap, naliliwanagan kayo. Thank you very much ha. Salamat sa inyong mga ano, kaya kayo mag-subscribe po kayo at mag-comment diyan ng mga taong Tama, nanggigipit pakinggan sa po kanya ninyo ito, napakaganda upang nito. bawiin ang nauna Pakinggan po nyo, napakaganda nito. niyang statement sa Blue Ribbon Committee. Alam niyo Oh, po ayan, mga oh. kaibigan, si Orly Gutesa, nasa Mm. puso pa rin niya na mailabas po ang katotohanan. Mm. Pero dahil nga po siya ay pamilyado rin, siya ay isang normal lang na mamamayang Pilipino, Mhm. inuna niya ang kanyang kapakanan at ang kanyang pamilya dahil sa hindi naman birong mga tao ang kanyang kinakaharap para lang sabihin kung ano ang totoo. Magkagayon, kahit po si Orly Gutesa ay nasa panig na po ng mga taong nanggigipit sa kanya, naging matalino pa rin po. Bakit? Ipakikita ko po sa inyo kung bakit. Pansinin nyo po sa video clip na ito na nakita ninyo sa mga mainstream media. Kung mapapansin po ninyo ang video clip na yan ni Orly Gutesa, meron po siyang binabasang statement. Ang hindi po alam ng karamihang tao, yung pong video clip na yan ay pinlano na way back 2025 pa. Ito kasing si Orly Gutesa, isang beses lang na sumipot po sa Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025. At pagkatapos nun ay bigla na lang po siyang nawala. Ngayon, yan pong sinasabi ni Gutesa ngayon na binabawi na niya ang kanyang statement nung nauna at idinidiin nga si Senator Marcoleta at maging si Mike Defensor, yan po ay planado na noong 2025 dahil natakot din naman si Orly Gutesa. Correct. Natakot siya bilang tao, talagang natakot Hindi, din. yung natakot talaga si Gutesa dahil sa kanyang pamilya, mga kaubayan. Pero kung siya lang talaga, I think kahit makipag-gurguran pa yan sa kanila no? Matapang din naman dun sa Gutesa. Kaso nga lang mga kaubayan, no? Na napanood nyo naman, nakita nyo naman at narinig nyo naman, 'di ba? No, yung audio recordings, no? Ng pagtawag ni Gutesa sa kanyang asawa, 'di ba? Na talagang natatakot lang siya. Nangangamba lang siya baka may mangyaring masama sa kanyang pamilya, mga kababayan. At ang malaking katunayan nga po ay ang video clip na to. Oh, are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Oo, kasi kung JB ganito nangyari. Oh, sige, sige. This is interesting, ha? Oo. So, nung umalis si Senador Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipiting ka nila. Iipiting ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Oo. Baka may tinatago. Hindi, sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala eh. Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Nagtawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko nang ganun. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya inilagay, physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Mapapansin niyo po sa video clip na yan, sino po ang nagpaabot ng mensahe kay Mike Defensor? Si Gutesa rin. Si Gutesa rin po ang dahilan kung bakit nalaman ni Mike Defensor na siya ay nasa panig na ng kalaban. Na siya nga ay gagawa ng statement na ipinipilit sa kanya para idiin si Senator Marcoleta at si Mike Defensor. Yung pong video clip na ipinalabas ko po kanina na nakita ninyo, yan po ay interview kay Mike Defensor noong March 2026. At hindi masasabi ng mga taong hindi totoo ang interviewing yan kasi nga, totoong-totoo naman talaga na si Gutesa, si Orly Gutesa ngayon ay nasa panig na ng mga umuusig sa kanya. At meron pa pong isang video clip na magpapatunay dyan. Ito po, pakinggan ninyo. Hello? Inaanto ka na? Ito po yung asawa niya, mga kababayan. Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Yung may na po. Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya.
Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yan. Yung tungkol doon sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record na wala. Ano sabi-sabihin? O sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na Grabe. may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidi na si Marcolita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuha. Na-imagine nyo mga kabayan kung anong nangyayari dyan kay Sergeant Orly Gutesa. Sa mga napapanood nating pelikula, di ba yung mga yung mga terorista mga kabayan, tapos for example, kinidnap, di ba? Tapos pinababasa, binivideohan. Parang na-imagine ko, parang ganun siguro yung ginawa kay Sergeant Orly Gutesa, no? Ano ko ng pira, babayaran ako. Babayaran, ha? At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Ay, Romantes. grabe. Yun lang ang nakalagay doon. Ayaw ko dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun. Sila naman. Silang gumawa. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi. Nasa ano yun. Parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24. Ng pera. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala na. Wala yun. Ibang. Iba na eh. Ay, may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala akong magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala nang maggugulo dyan sa inyo. Yan, no? Wala naman nang gugulo sa amin Han, sa totoo lang Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa iyo nung nakaraan, gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Kaya hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Sa video clip po na napanood ninyo, yan po ay video clip na kinunan ng video ng kanyang asawa mismo. Asawa mismo ni Orly. Na kung saan nag-uusap po sila at umamin nga po itong si Orly Gutesa na siya ay pinipilit sa isang affidavit na hindi naman siya talaga ang gumawa. Mayroong mga inilagay sa kanyang affidavit na idinidiin si Senator Marcoleta at si Mike Defensor. Sa loob-loob ni Orly Gutesa, talagang hindi katanggap-tanggap sa kanya kung kaya't naging matalino itong si Orly Gutesa na para malaman ni Mike Defensor at ni Senator Marcoleta ang impormasyong iyon, meron siyang pinagsabihan na maipaabot yon kila Mike Defensor. Ngayon, pansinin po ninyo, ngayong buwan ng August inilabas yan. Teka lang,
Hindi po ba si Orly 2025 pa lang biglang nawala at pagkatapos biglang 2026 lalabas? Dati nung unang lumabas siya, ang sinasabi niya, ito ang mga taong diniliberan ko ng pera. At pagkatapos biglang 2026, susulpot na lang, sasabihin niya, hindi ako nag-deliver ng pera kay Romualdez. Di mo ba halatang halata? Alam niyo po mga kaibigan, kahit ganon ang naging sitwasyon ni Orly Gutesa, maraming tao ang nakakaintindi sa kanya. Dahil hindi naman talaga birong tao rin ang mga makakabangga niya sa paghahayag ng katotohanan. Bilang tao, natakot din talaga para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kung kaya't gumawa na lang siya ng paraan na yung affidavit na magdidiin kay Senator Marcoleta at saka kay Mike Defensor ay inihayag niya sa paraan na nagpaabot siya ng mensahe. At 2 beses na uri ng mensahe ito. Mula doon sa kakilala niya na pumunta kay Mike Defensor at sa video call na kung saan ang kausap ni Orly ay ang kanyang mismong asawa. At ipinapaalam ng asawa niya na ito'y recorded at ipapaalam natin sa kanila. Sa madalit sabi, kahit naging biktima na ng sitwasyon itong si Orly, nasa puso pa rin niya na sabihin kung ano ang totoo. At lumaki ang utang dahil may COVID, may pandemya. Pero sa 6 trilyon na yon, nakita natin ang massive projects, tulay, buildings, airports na ipagawa ng Build program. Si BBM, 12 trilyon na mauutang, flood control projects pa rin at ghost projects ang ating nababalitaan. Grabe. Yan po ang problema dyan. Utang ng utang para lang may nakawin ng politiko. Dapat gumawa na po tayo ng batas na magbabawal sa mga congressman at senador na naglalaan ng pondo para sa mga local government projects tulad ng mga flood controls, barangay halls, farm-to-market roads, pati tulong sa ospital, tulong sa eskwelahan. Hindi na po ito dapat dumadaan sa mga legislators o sa mga congressman at senator. Dapat ang kanilang mga pondo at pinag-uusapan ay doon lamang sa mga national projects, telecommunications, commodities, national roads, national security. Huwag na ho sa local projects. Dahil pag sa local projects pa sila nakialam at nakikialam, doon po na nagsisimula ang korupsyon. Dahil pag kanila daw nanggaling ang pondo, kanila din dapat ang kontraktor or sila na rin ang kontraktor. Doon po sila nagnanakaw at doon po sila kumukuha ng pera nila sa mga contractors. Dahil hinihinga na nila ng advance sa mga contractors para ibigay sa kanilang proyekto, kaya ang contractors mapipilitan either i-substandard or i-ghost project na lang pag masyadong malaki ang hingin ng congressman o ng senador. 2013 po nung sampahan natin ang kaso sa Supreme Court, ang legalidad ng pork barrel system, dinesisyonan na ng Supreme Court na bawal na ang mga legislators nakikisawsaw o nakikialam sa implementation ng mga pondo pagkatapos silang appropriate. Pinagbawal na rin po ang insertions. Pero bagamat bawal, ginagawa pa rin po nila. Ang tawag po dyan, yung the Belhica ruling. Bawal na ang pork barrel system. So dapat gawa na tayo ng batas na nagki-criminalize ng mga ganitong aksyon, insertions, at legislators, national legislators, senators, and congressmen na naglalagay ng pondo para sa kanilang mga distrito. Ang pondo para sa mga distrito at local governments, ibigay dapat sa mayor at governor. Ang mga pondo para sa barangay, dapat ibigay ho sa barangay, hindi na padaanin sa mga legislators. Ganon din ang tulong sa ospital at sa eskwelahan. Hindi na dumadaan dapat yan at hinihingi pa natin sa mga congressman at senador. Ginagawang GL, ginagawang MAIP, dapat ilagay na lang po yan, diretso na sa eskwelahan at diretso na po sa ospital. Para pag pumasok ang pasyente, kahit sino pa siya, nababayaran. Imbis na yung pondo mapunta sa mga MAIP at sa mga congressman, senators, diretso na po yan dun sa mga nangangailangan ng tulong. Ganon din po yung mga tulong sa mga mangingisda, sa mga farmers, sa mga laborers. Huwag na rin po idaan yan sa mga legislators, congressmen at senators. Tagapakinig at nanonood yan. First and foremost, kasi curious yung mga kababayan natin na nandito ka sa Japan. Yeah. Kumusta ka and bakit nandito ka sa Japan?
Oh, alam mo naman ang Japan, sino ba namang hindi maayos dito, di ba? So, easy question to answer. It's great being here, no? Kasi tahimik, no? Sa pagandang bansa. Nandito ako dahil hindi mo ako pwedeng patahimikin tungkol sa katotohanan. At under the Marcos administration, mapasupil ng mga pasista, no? Na my life is in grave danger because of the Marcos administration and policy of suppressing press freedom and the highest freedom of all freedoms, our freedom of expression. And yun yung the only reason. That's the only reason I haven't murdered anybody. I haven't stolen. I'm not a plunderer. No, the simple act of speaking the truth is dangerous to the Marcos administration, which is why I've had to flee our country because I was going to be arrested, and then my liberties and even my life was in grave danger. Doc Lorraine, gaano ba ka-importante na pinoprotektahan natin yung karapatan at kapangyarihan ng isang tao na magsalita? Ana, sa kasaysayan ng Pilipino, ng tao, the humanities history, marami ang namatay, nag-alay ng buhay, maraming pinatay dahil dyan sa karapatan na yan, sa kalayaan na yan. At bakit? Kasi yan ang pinakamataas at pinakasagrado na kalayaan natin, na hindi tayo dapat pumayag na isinasaling yan. So gaano kahalaga yon ang boses ng isang tao, lalo't pag ordinaryong mamamayan ka. Yan ang kapangyarihan mo, yan ang kalayaan mo, at yan ang obligasyon mo sa lipunan at sa mundo. Kailangan kang magsalita at kailangan wag kang papayag na pinapatahimik ka. So maraming nagpakamatay dyan. Si Dr. Jose Rizal, bakit ba siya pinatay? Dahil siya ay manunulat at nagsulat siya tungkol sa karahasan, pang-aapi ng mga Espanyol. Marami si the Gulag Archipelago. Yan, di ba? Yan yung all through history. Yan yung mga pinatay at pinatahimik, yung mga nagsasabi ng katotohanan. And for me, the yung redeeming na lesson dito is ang tao ay hindi nagpapatahimik, hindi pumapayag. So, ganun tayo. You've mentioned ang patungkol sa kapangyarihan, Doc. Yeah. Sa tuwing nagkakaroon ng eleksyon, naiintindihan ng taong bayan na nasa kanila yung kapangyarihan. Yes. But then, hindi naman naiintindihan ng marami sa ating mga kababayan, yung mga ordinaryong kababayan natin, lalo na yung mga nasa mga mahihirap, kung gaano sila makapangyarihan. Kasi yung utak nila, yung mga nasa gobyerno lang, yung may pera lang ang may kapangyarihan. When we say power, ano ang kapangyarihan ng mga ordinaryong Pilipino na dapat katakutan ng mga nasa gobyerno? Tayo ang mas makapangyarihan, tayo mga ordinaryong Pilipino, dahil hindi naman sila makakaupo, di ba? Mga kabayan, hindi naman po sila makakaupo sa mga posisyong yan kung hindi dahil sa kapangyarihan natin, di ba? Kapangyarihan natin, iboto sila para makaupo dyan, di ba? Kaso nga lang, minsan nabubudol tayo mga kabayan, yung kapangyarihan pong ito na itinalaga sa atin, di ba? Na kung saan tayo ay pantay-pantay mga kabayan, ay naloloko pa rin mga karibin natin. Na hindi gumagawa ng tama. Maganda ng tanong mo, Hana. Nakatira tayo sa isang demokrasya. Correct. Sa isang demokrasya, ang pinakamakapangyarihan ay ang taong bayan. Ang ordinaryong Pilipino, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mas makapangyarihan ang sari-sari store owner, ang magsasaka, kesa kay Bongbong Marcos. Correct. Yung kapag tayo ay naniwala na mas makapangyarihan ang mga nakapwesto, naniwala tayo sa kasinungalingan na gusto nilang ipilit sa atin. Kung kaya't ginagamit nila ang dahas para takutin tayo. At all these years na brainwash tayo at ginawang ignorante ang Pilipino dahil mga magnanakaw ang nasa gobyerno, kung kaya't hindi nakaaral ang mga kababayan natin, hindi edukado, madaling takutin, sinadya yan. Diba? Therefore, kailangan
gumising tayo sa katotohanan na sa isang demokrasya ang dapat matakot ay ang mga nasa gobyerno. Correct. Pero hindi yun ibinibigay na parang regalo. Kailangan tayo mismo, maniwala tayo dyan. Kami ba nagsisinungaling? Hindi. The greatest minds in political theory, simula kahit si Machiavelli na isang tyrant, sinabi niya yan. Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, everyone, they all agree in one thing. Ang kapangyarihan ay nasa tao, taong bayan, lalo't lalo pag nagkakaisa. So yun mga kabayan, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, kasi ngayon mukhang ganito po ang nangyayari mga kabayan, no? Nasa gobyerno man ang kapangyarihan ngayon, sila man ang makapangyarihan ngayon, mga kabayan, pero nasa panig natin ang katotohanan. Kaya pagdating po ng 2028 mga kabayan, sigurado po tayo dyan, may mananagot. Alright? May mananagot po dyan mga kabayan. Anyway, ano po ang masasabi nyo dyan? Just comment down below mga karabin natin. Maraming salamat po.